Sa gitna ng mataong kolonyal na lungsod ng Vigan, sa gitna ng ingay ng mga kalesa at ng matandang arkitektura, tahimik na lumitaw ang isang misteryosong dalagang Arabe. Ang kanyang tingin ay matalim at tila nalilito. Nadapa siya at nakasalubong ang isang sundalong Pilipino na nagbabakasyon na ang mga kamay ay magaspang pa mula sa hawak ng baril. Ninakaw ang kanyang pitaka at ang isang panyo na inialok ng sundalo ay naging tanda ng pasasalamat. Ngunit mula sa sandaling iyon, ang kapalaran ng dalawang taong mula sa magkaibang mundo ay nagsimulang magbago dahil hindi niya kailanman sinabi na siya ay isang bilyonaryo. May mga pagtatagpo na tila hindi sinasadya, ngunit humuhubog sa ating buhay magpakailanman. Kung naniniwala ka na ang pag-ibig ay maaaring lumampas sa relihiyon, hangganan at katayuan sa lipunan, ang kuwento ngayon ay para sa iyo. Sundan ang aming channel upang hindi mapalampas ang iba't ibang kakaiba, ngunit malalim na makataong paglalakbay ng pag-ibig. At kung nakapag-subscribe ka na, nais kong isang araw ay matagpuan mo ang tamang tao, kahit na ang kanyang puso ay nagmula sa kabilang panig ng mundo. Mas matao kaysa karaniwan ang night market ng Vigan. Ang mga tunog ay nagsasama-sama sa pagitan ng pagprito ng ihaw-ihaw at ang ingay ng mga tricycle. Sa gitna ng mataong karamihan, isang dalaga na nakasuot ng simpleng abaya at eleganteng hijab na kulay olive green ay mabagal na naglalakad, nakatingin sa lupa, tila maingat na sinusukat ang bawat bato sa kalsada. Walang nakakaalam na kinaumagahan lamang, siya ay nasa Riyadh, kung saan ang bawat hakbang niya ay nangangailangan ng pag-apruba. Amira Al-Sabah, ang nag-iisang anak ng isa sa 5 pinakamakapangyarihang oil magnates ng Saudi Arabia, ay tumakas mula sa palasyo sakay ng isang pribadong eroplano na inupahan sa ilalim ng maling pangalan. Lumapag siya sa Pilipinas, isang pangalan na minsan ay binanggit ng kanyang yumaong kapatid, kung saan ang mga babae ay maaaring magmaneho ng motorsiklo, ang mga lalaki ay walang 3 asawa, at ang pag-ibig ay isang bagay na hindi niya pinaniwalaan, kaya siya dumating. Nang lumiko si Amira sa isang makitid na eskinita, isang marahas na paghila ang nagpatumba sa kanya. Isang magnanakaw ang matalas na kumuha ng kanyang pitaka mula sa mga tupi ng kanyang maluwang na damit. Tumakbo ang magnanakaw, habang siya naman ay napako, hindi sumisigaw, hindi lumalaban, ngunit may ibang tumugon para sa kanya. Isang anino na nakasuot ng berdeng uniforme ng militar ang bumulusok mula sa isang tindahan ng buko juice sa kabilang kalsada. Ibinagsak niya ang kanyang motorsiklo, lumukso sa isang kahon ng paninda at hinabol ang magnanakaw na may likas na reaksyon. 5 minuto ang lumipas, nakahandusay na ang magnanakaw sa lupa. Ibinigay sa dalaga ang kanyang pitaka. Ang lalaki ay tumayo sa harapan niya. Basang-basa ng pawis ang buhok at nababalutan ng alikabok ang mukha, ngunit may kakaibang tuwid na tingin. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Tumango siya. Bumubulong ng salamat sa Ingles. Wala na siyang sinabi pa. Kinuha lang niya mula sa kanyang backpack ang isang lumang panyo na may berdeng pattern at inialok ito sa kanya. "Mainit dito, para sa pawis mo." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Amira, na sanay gumamit lamang ng Italian silk scarves at libu-libong dolyar na pabango, ay kumuha ng panyo na amoy pawis ng isang lalaki at hindi nakaramdam ng pagkasuya. Nagkape sila sa isang tindahan sa kalye. Sinabi niya na siya ay isang micro-investor mula sa Middle East. Ngumiti siya. "Ako ay sundalo, 1 linggo akong nakabakasyon. Pupunta sana ako sa aking probinsya, ngunit nasira ang motorsiklo ko." Alejandro ang pangalan niya. Hindi siya gaanong nagsasalita, hindi siya nagbibiro. Nang mausisa si Amira, "Hindi ka ba natatakot na baka terorista ako?" Siya ay nagkibit balikat lamang. "Nakita kong kailangan mo ng tulong, iyon lang." Ang pangungusap na iyon ay tumama sa isang bagay na natutulog sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi na siya bumalik sa marangyang hotel malapit sa Plaza Mayor. Umuupa siya ng maliit na silid sa isang kalapit na baryo, kung saan makikita niya ang matandang motorsiklo ng sundalo na nakaparada sa tapat ng katabing bahay. Kinabukasan, muli silang nagkita sa isang tindahan ng pinakbet. Nagbabasa siya ng dyaryo habang hinihipan niya ang kanyang kumukulong pagkain. Nagkataon lang ba o tadhana? Kinabukasan, siya na ang nagkusa. "Kung nais kong maintindihan ang isang sundalong Pilipino, papayagan mo ba akong sumunod sa iyo sa loob ng 1 araw?" Kumunot ang noo ni Alejandro. Nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay tumango. Pumunta sila sa palengke upang bumili ng prutas para sa kanyang ina.
Dumaan sila sa isang bantayog para sa mga bayaning sundalo upang magsindi ng kandila para sa kanyang mga kasamahan. Nanatili siyang tahimik buong araw hanggang sa umupo sila sa ilalim ng lilim ng isang naratri na may mga lilang bulaklak sa paglubog ng araw. Sa Saudi Arabia, hindi ako maaaring humawak ng kamay ng sinuman sa kalye. Hindi ako makakain ng gusto ko o makapili ng mamahalin. Hindi siya sumagot, tinupilang ang panyo at inilagay sa kanyang kamay. Narito, kung gusto mo, pwede mong gawin. Tinitigan niya ito ng mga mata na kasing lalim ng disyerto sa hating gabi. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may kakaibang umusbong sa loob niya. Ang kalayaan ay maaaring magsimula sa isang tao. Ngunit kung babalik ako sa Saudi Arabia at maglaho, maniniwala ka ba na ginawa ko ang lahat ng aking makakaya? Nanatili si Alejandro sa katahimikan, pagkatapos ay tumango lamang. Hindi si Alejandro ang tipo ng taong naniniwala sa tadhana. Dati ay iniisip niya na ang pag-ibig sa unang tingin ay isa lamang trick sa mga telenovela, ngunit marahil ay hindi laging ganoon. Sa mga sumunod na araw matapos ang kanilang unang pagkikita, patuloy silang nagtatagpo tila ang maliit na eskinita na iyon ang sentro ng universo. Laging lumilitaw si Amira na nakasuot ng kanyang hijab na kulay light beige na nakatago ang buhok kahit natirik ang araw. Hindi niya ito kailanman tinatanggal. Sa mga sandaling iyon, naaalala ni Alejandro ang sinasabi ng kanyang ina na ang babaeng nag-aalaga ng kanyang buhok ay nag-aalaga ng kanyang kapalaran at ang babaeng nagtatakip nito ay nag-aalaga ng kanyang kabutihan. Ngunit ang nagpapanatili sa kanya roon ay hindi ang hijab kundi ang kanyang mga mata. Hindi diretsong tinititigan ni Amira si Alejandro sa mata nang matagal. Sa tuwing may personal siyang tanong, binabago niya ang paksa o bahagyang ngumingiti nang hindi sumasagot. Ngunit nagtatanong siya ng mga bagay na tila pambata para sa isang Pilipino ngunit nagpapakirot sa puso ni Alejandro. Sa Pilipinas, maaring lumabas mag-isa ang mga lalaki at babae bago ang kasal? Napili ba ng kapatid mo ang kanyang asawa? Mayroon na bang tumakas sa sariling kasal sa Pilipinas? Naglabas ng tuyong tawa si Alejandro. Siguro, pero wala pa akong nakilalang naglakas loob. Tumango si Amira. Sa Saudi Arabia, kilala ko lang ang mga taong hindi naglalakas loob. Nagsimula silang magkaroon ng ugali na maglakad ng magkasama sa takip silim, hindi sa araw o sa gabi ang panahong iyon na tinatawag ng mga Muslim na Maghrib, ang oras ng pagdarasal sa paglubog ng araw. Minsan, tumigil si Amira sa gitna ng kalye, kinuha ang maliit na alpombra mula sa kanyang bag, humarap sa kanluran, at tahimik na nagsagawa ng salat habang sa paligid niya ay ingay ng trapiko at amoy ng inihaw na mais. Nanatili si Alejandro na nakatayo, nagbabantay upang walang lumapit. Nang matapos siya, marahan lang niyang sinabi, "Salamat sa hindi pagtawa sa akin." Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtango, ngunit sa kanyang puso ay nagsisimula niyang makita na wala siyang katulad na nakilala. Isang gabi, nakaupo sila sa isang maliit na kapihan. Tiningnan ni Amira ang telebisyon na nagpapakita ng balita tungkol sa mga kaguluhan sa politika sa Middle East at biglang dumilim ang kanyang ekspresyon. Tanong niya, "Ano ang gagawin mo kung mahal mo ang isang tao na hindi mo kayang pakasalan?" Hindi agad sumagot si Alejandro. Binali niya ang isang toothpick sa gitna bago magsalita. "Minsan, may minahal akong namatay sa laban sa tabi ko. Wala man lang akong panahon para sabihin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kanyang kamay, ngunit sa isang segundo lang bago niya ito binitawan. Paumanhin, hindi ako pinapayagan na gawin ito." Naiintindihan ni Alejandro. Relihiyon iyon, kultura iyon, lahat ng mga bagay na kahit ang pinakamalakas na damdamin ay hindi maaaring baliwalain. Nang gabing iyon, mag-isa siyang lumakad pa uwi. Pagdating sa pintuan ng kanyang silid, nakita niya ang isang hijab na kulay olive green na tahimik na nakasabit sa hawakan, ang mismong suot niya noong una silang nagkita. Sa gilid, may maliit na inscription na bordado ng gintong sinulid, "Alama." Walang tala, walang numero ng telepono, walang bakas. Kinabukasan ng umaga, nawala siya sa baryo. Sinubukan ni Alejandro na bumalik sa mga lugar kung saan sila umupo, ang tindahan ng kape, ang sulok ng plaza, ang bangketa malapit sa tindahan ng lumang libro. Naalala nilang lahat siya ang mabait na dalagang Arabe na nagtatanong ng kakaiba ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Isang lalaking nakasuot ng maayos na damit sa isang marangyang kotse ang dumating sa kapitbahayan, nagtatanong tungkol sa kanya.
Nang ibigay ng may-ari ng bahay tuluyan ang direksyon ni Alejandro, marahan lang sinabi ng lalaki sa Ingles, "She belongs to her people," at umalis. Mula nang mawala si Amira, naramdaman ni Alejandro na tila may kinasanayan sa kanya na inalis. Wala ng kape sa bangketa o ang inosenteng mga tanong ng isang dalaga na nakayuko kapag ngumingiti. Patuloy siyang pumupunta sa tindahan ng lumang libro tuwing hapon upang bumili ng kape dahil sa ugali at sinasabi sa sarili, hindi niya sinabi na babalik siya. Nagsimulang magsulat ng mga liham si Alejandro, hindi upang ipadala kundi upang manatiling matino. Ang bawat liham ay isang bahagi ng alaala tungkol sa unang beses na kumunot ang noo niya nang makakita ng tinidor, tungkol sa kung paano siya humihinto sa gitna ng kalye upang magdasal, tungkol sa kanyang tingin nang makita ang isang hapagkainan ng Pilipino na walang kutsilyo kundi mga kutsara at kanin. Napakapayapa, minsan ay sinabi niya. Ngunit isang araw, isang sobre na kulay garing ang isiningit sa ilalim ng pinto ng kanyang silid, walang pangalan, walang nagpadala. Sa loob, may litrato ni Amira na nakaupo sa isang itim na Rolls Royce na walang ekspresyon ang mukha at nakatingin sa kamera, walang emosyon. Kasama nito ang isang sulat kamay na tala sa Ingles, "Kalimutan mo siya, nakabalik na siya sa kanyang kinabibilangan." Hindi ka pinapayagang makipag-ugnayan sa kanya muli. Kinumot ni Alejandro ang papel. Ang mga salitang iyon ay mas malamig pa kaysa sa hangin ng taglamig sa bundok. At sa sandaling iyon ay naintindihan niya na hindi ito laro ng tadhana. Ito ay buhay ng isang tao na nakatali ng dugo, pagkahari at pananampalataya. Hinalungkat niya ang kanyang alaala, ang buong pangalan niya, ang mga pahiwatig na hindi sinasadyang nabanggit niya. Ang pangalan ng kanyang ama ay lumabas sa isang internasyonal na artikulo tungkol sa industriya ng langis, isang pangungusap tungkol sa isang nakatakdang kasal na inakala niyang isang metapora lamang. Lahat ay nagkakasya tulad ng mga piraso ng mapa na nagdadala sa kanya sa isang malinaw na pangalan, Amira bint Khalid Al-Sabah, tagapagmana ng Al Jazeera Oil Conglomerate at isa sa 3 kandidata na pakakasalan sa pamilya ng hari upang pag-isahin ang rehiyon ng Middle East. Naglabas siya ng mapait na tawa, isang sundalong Pilipino na kumakain ng kanin at adobo na nakaupo sa tabi ng isang taong nakatira sa palasyo na may mga gintong kisame. Mukhang ito na ang katapusan. Ngunit 7 araw ang lumipas, isang kakaibang email ang lumitaw sa kanyang inbox, isang linya lamang. "Kung pinili kong hindi lumaban, mapapatawad mo ba ako?" Agad na sumagot si Alejandro. "Ang pagpapatawad ay hindi kailangan. Gusto ko lang malaman kung ayos ka." Walang tugon hanggang isang gabi nang dalhin siya ng isang dating kasamahan sa armas sa pagpapalabas ng isang documentary tungkol sa Middle East sa isang sentrong pangkultura. Nang ipakita sa screen ang isang dalaga na may hijab na nangunguna sa isang charity program para sa mga ulila sa hangganan ng Yemen, bigla siyang tumayo. Siya iyon, ngunit hindi na siya ang dati. Ang lahat ng impormasyon pagkatapos ay dumating na parang baha. Bumalik si Amira sa kanyang pamilya, ngunit tinanggihan ang kasal, tinanggap na itakwil, umatras sa negosyo, at pinili ang landas ng philanthropy upang tubusin ang dating tinamasa niya nang hindi pinili. Nanatili si Alejandro na nakatayo sa harapan ng screen sa gitna ng mga taong hindi naiintindihan kung bakit namumula ang kanyang mga mata. Ngunit mas naintindihan niya kaysa kailanman. Hindi niya pinili ang pag-ibig, ngunit pinili niya ang kalayaan sa ibang paraan. Nang gabing iyon, pag-uwi, binuksan niya ang drawer at kinuha ang hijab na kulay olive green. Sa ilalim ng madilaw na ilaw, ang gintong sinulid ng alama ay kumikinang pa rin at naisip niya sa sarili. Marahil ang hindi kailangan na magkasama ay ang pinakadakilang uri ng pag-ibig. Maraming military operations ang nadaanan ni Alejandro sa mga lugar kung saan ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay kasing nipis ng unang putok. Ngunit walang paglalakbay ang nagpatibok sa kanyang puso tulad ng araw na kinuha niya ang panulat at nagsulat ng liham sa pamilya ng hari ng Saudi Arabia, hindi para kay Amira, kundi para sa kanyang ama, si Sheikh Khalid bin Fahd Al-Sabah. Sinulat niya ito sa sulat kamay sa puting papel na may matatag na letra, walang panginginig, walang pag-aalangan. "Mahal na Ginoo, hindi ako sumusulat upang hingin ang kamay ng inyong anak. Gusto ko lang na malaman ninyo na kung may anumang bagay sa kamakailang panahon ang nagpabagabag sa kaayusan na labis ninyong pinahahalagahan, mangyaring ipataw ang lahat ng responsibilidad sa akin. Ako ay isang sundalo,
Hindi ko alam kung paano yumuko sa mga banta, ngunit alam kong igalang ang mga batas. Umaasa lamang ako na kung makita ninyo na pinili ng isang babae na gamitin ang kanyang mga kamay upang palakihin ang mga batang ulila, makita ninyo na sa kanyang puso ay walang anumang krimen. Kung ang mga salitang ito ay mali, tinatanggap ko ang anumang kaparusahan sa ilalim ng Sharia law. Alejandro Vargas, sundalo ng Pilipinas. Hindi siya naniwala na makakarating ang liham sa pinagdalhan nito. Ngunit isang linggo pagkatapos, isang email mula sa isang anonymous account ang dumating walang pangalan, walang salita, isang larawan lang ang kalakip. Si Amira na nakaupo sa tabi ng isang dalagitang kayumanggi ang balat na may maliit na hijab at nag-aaral magsulat sa Arabe. Sa dingding, nakasabit ang isang wood carving ng isang Philippine mythical creature, isang makulay at pantasyang figura. Sa ilalim ng larawan, isang linya ang nakasulat sa sulat kamay sa Arabe. Ang nagsasabing, hindi maaaring tumawid ng hangganan ang pag-ibig ay hindi pa kailanman nagmahal hanggang sa huli. Ngumiti si Alejandro at isinara ang laptop. Ngunit pagkatapos ng isang oras, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Nag-apply siya para sa isang 3 buwang bakasyon na may nakasaad na layunin ng self-funded humanitarian support. Inilakip niya ang isang direksyon ng pinagdalhan, ang Nagma Foundation, Yemen Border, Saudi Arabia. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na baliw siya. Tanging ang taong tunay na nagmahal ang nakakaalam na minsan, hindi ito tungkol sa pagbawi ng isang tao, kundi sa pag-unawa kung bakit mo siya minahal ng husto. Hindi madali ang paglalakbay. Mula sa Maynila, lumipad siya papuntang Doha at pagkatapos ay sa Abu Dhabi at mula doon ay umarkila siya ng kotse upang tumawid sa hangganan walang uniforme ng militar, isang backpack lang, isang bote ng lambanog at ang lumang panyo. Pagdating niya sa orphanage, hindi siya pinayagan ng mga guwardiya na makapasok. Ngunit nang ipakita niya ang sulat kamay na liham at ang kanyang pasaporte ng Pilipino, nanahimik sila. Isang binata na nakasuot ng puting thobe ang yumuko at nagsabi, "Nasa women's wing siya, hindi ka maaaring makapasok, ngunit ibibigay ko ang iyong mensahe." Tumango si Alejandro, umatras, at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maikling tala na nakatupi sa tabi ng olive green hijab na iniwan niya. "Minsan, iniwan mo sa akin ang iyong tiwala. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo dahil naniniwala ako na hindi mo na ito kailangan dahil ngayon ay ikaw na mismo si Alejandro." 3 araw pagkatapos, habang naghahanda siyang umalis, nakatanggap siya ng isang piraso ng telang sutla na nakabalot sa tuyong dahon ng palma. Sa loob, may maliit na pulseras na gawa sa ginto at pulang sinulid na may butil ng luwad mula sa banal na lupain ng Mecca. Walang mensahe, 2 letra lang ang nakaukit sa loob ng clasp, TA. Hindi isang pangalan, kundi ang inisyal ng 2 salita, tiwala at pasasalamat. Ang complex ng Al-Sabah ay nasa gitna ng Riyadh. Mga pader na bato na kasing taas ng mga poste ng ilaw, mga pintuan na gawa sa bakal na may gintong filigree na 26 karat at mga kristal na sumasalamin na nagtatago ng anumang emosyon mula sa labas. Minsan, umalis si Amira mula sa lugar na iyon na matuwid ang likod, mataas ang ulo, at isang ngiti na pinagsasanayan sa loob ng maraming taon upang laging maging sapat na magalang, hindi kailanman totoo. Ngunit sa pagkakataong ito, pumasok siya na may simpleng hijab na kulay gray, isang itim na abaya na walang burda, at ang tingin ay nababalutan ng pulang alikabok mula sa orphanage sa hangganan. Hindi siya inanyayahan o hindi niya kailangan. Dumiretso siya sa malaking bulwagan kung saan umiinom ng tsaa ang kanyang ama, si Sheikh Khalid, kasama ang kanyang mga tagapayo. Tumahimik ang silid nang marahang tumama ang isang tasa ng pilak sa kanyang plato. Nagsalita ang kanyang ama sa klasikong Arabe. "Hindi ka dumating upang humingi ng tawad." Kalmado niya itong tiningnan, gamit ang parehong mga mata na nakakita ng 3 digmaan ng langis, 8 negosasyon sa pagkuha at 2 kudeta. "Ano ang ipinunta mo?" Huminga ng malalim si Amira. Isang pag-uusap sa pagitan ng 2 tao, hindi sa pagitan ng isang tagapagmana at isang pinuno. Senyales siya upang umalis ang mga tagapayo. Naging sila na lamang sa silid. Pinaghihiwalay ng isang mahabang mesa na nababalutan ng telang sutla. Sa mesa, isang alpombra ng pagdarasal na gawa sa lapis lazuli ang nakahiga sa tabi ng isang tasa ng Arabe na kape na hindi nagalaw. "Nakita mo ba siya ulit?" tanong niya. Hindi niya itinanggi. "Hindi sa paraan na iniisip mo, ama. At ang hijab na iyon, sa iyo ba o sa kanya?"
Itinaas ni Amira ang kanyang ulo. Sa akin iyon, ngunit iniwan ko iyon sa kanya. Ngayon, ibinalik niya ito sa akin dahil alam niya na sapat na akong malakas upang hindi umasa sa iba. Isang bahagyang pagkunot ng noo. Pagkatapos ay nagbuga siya ng buntong hininga na parang hangin sa disyerto na sumisipol sa pagitan ng mga bato. Pinili mong isuko ang lahat titulo, kapangyarihan, isang nakatakdang kasal. Bakit? Mahinang hinawakan ni Amira ang kanyang hijab. Dahil gusto kong mabuhay, ayon sa pinaniniwalaan ko, hindi sa itinuro sa akin na paniwalaan. At hindi humingi ng kahit ano si Alejandro sa akin. Pinili niya akong palayain. Iyon ang unang pag-ibig na natanggap ko. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, nakakagulat, ngumiti siya ang unang beses na nakita niya itong ngumiti sa loob ng maraming taon. Naglakas loob ang sundalong iyon na sumulat sa akin diretso, tulad ng isang simitar, ngunit mahusay tulad ng isang makata. Hindi ko inakalang sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay may ganoong tao. Nabasa mo ang liham? Tanong niya. Nabasa ko iyon, at dahil doon ay pinatawad kita. Ngunit hindi na kita muling kikilalanin. Mamumuhay ka sa labas ng sistema walang pangalan, walang yaman, at walang karangalan. Ngumiti siya. Ang karangalan ay ang nakikita ng iba. Kailangan ko lang ng kapayapaan kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Nang tumalikod siya upang umalis, tinawag siya ng kanyang ama. Amira, huminto siya. Huwag kang bumalik kailanman kung hindi ka handang mawalan muli. Tumango siya, hindi lumingon. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng lisam. Hindi para kay Alejandro, kundi para sa kanyang sarili sa isang lumang journal na nababalutan ng balat ng kamelyo. Sinulat niya, ang lalaking nagpatibok sa akin na umalis sa isang kaharian ay hindi ang pinakamayaman, kundi ang naglakas loob na manahimik upang makapili ako. Kung pahihintulutan ako ng tadhana na muli siyang makita, hindi ako hihingi ng tawad. Sasabihin ko lang sa kanya, nabuhay ako ayon sa paniniwala mo na kaya ko. Nang tagsibol na iyon, sariwa pa rin ang hangin sa lungsod ng Maynila. Ngunit ang mga puno ng Nara ay nagpinta na ng lila sa ilang sulok ng Parque Mexico. Tahimik na nakatayo si Alejandro sa tabi ng pasukan ng isang lumang paaralan kung saan siya nagtuturo ng self-defense sa mga bata sa isang program ng suporta para sa mga veterans. Sa loob, ginaganap ang isang seremonya ng pamimigay ng scholarship. Isang malaking banner ang nakabitin sa bakuran. Fundación La Fe, nagbubukas ng mga oportunidad para maabot ng mga bata ng Pilipinas ang kanilang mga pangarap. Bahagya siyang ngumiti. Kakaiba ang pangalan ng foundation, hindi tulad ng karaniwang mga pangalan ng kawanggawa. At mas kakaiba pa na ang sponsor ngayong araw ay isang organisasyon mula sa Saudi Arabia. Nagsimulang magbulungan ang mga tao nang may humintong marangyang van sa tabi ng pintuan. Isang babae ang bumaba. Nakasuot ng isang dark purple na terno o kimona at saya ngunit may olive green hijab na nakatago ang buhok na may simpleng gintong burda sa gilid. Nanatili si Alejandro na hindi gumagalaw. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang assistant at isang Arabeng bata na humigit kumulang 7 taong gulang. Malalaki ang mata at kulot ang buhok na sumisilip sa ilalim ng maliit na hijab. Hindi kailangan ni Amira na marinig ang kanyang pangalan. Alam niyang siya iyon. Ngunit hindi niya agad siya nakita. Pumasok siya sa bakuran ng paaralan, bahagyang ngumiti sa direktor at bumati sa malinaw na Filipino. Kumusta? Masaya akong makabalik sa Pilipinas pagkatapos ng maraming taon. Nang magsalita siya, nanahimik ang mga bata sa ibaba, hindi dahil sa kanyang katanyagan, kundi dahil may isang bagay sa babaeng iyon na nagpapaisip sa mga tao na gustong makinig. Nang matapos ang seremonya at naglalakad na siya patungo sa labasan, marahang sumulyap ang kanyang mga mata sa hanay ng mga puno at doon nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang sigaw, walang pagkabigla, katahimikan lang. Hindi gaanong nagbago si Alejandro, ngunit mayroon na siyang ilang puting buhok at ang kanyang tingin ay mas malalim, mas payapa. Matuwid siyang nakatayo, hindi lumalapit, naghihintay na siya ang unang magsalita. Huminto si Amira ng 3 hakbang mula sa kanya, hindi malapit o malayo, sapat na malapit upang ang isang salita ay makarating o mawala magpakailanman. Tanong niya sa Filipino, Alejandro, tumango siya. At ikaw, ang kinatawan ng Fundación La Fe? Ngumiti siya. Hindi, ako ay isang taong minsan ay nakatanggap ng pananampalataya. Tumagal ang katahimikan. Tiningnan niya ang olive green hijab. Ito ang parehong panyo na minsan niyang ibinigay.
na kanyang iningatan, na pagkatapos ay ibinalik niya, at ngayon ay muli na sa kanya, isang tahimik na bilog na nagsara. Sinabi mo na kung babalik ka sa Pilipinas. Ito ay upang piliing mamuhay ng sarili mong buhay, at nagawa mo iyon. Masaya ka na ba ngayon? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ang batang naglalaro ng mga bulaklak ng nara sa likod niya, at marahang sinabi, "Hindi ako nagpakasal sa kahit sino, ngunit inampun ko ang batang iyon mula sa orphanage sa hangganan." Salma ang pangalan niya, na sa Arabe ay nangangahulugang kapayapaan, at ang lugar ng kanyang espiritual na ama ay iniwan kong bakante. Hindi ngumiti si Alejandro, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang kumislap, isang halo ng init at sakit. "Magtatagal ka ba?" "Hindi. Hindi ako pinapayagang magtagal." "Kung gayon, ano ang gusto mong sabihin bago ka umalis?" Tiningnan ni Amira si Alejandro, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, direkta niya itong tiningnan sa mata, walang pagkamahiyain ng mga unang araw. "Hindi ko mabibigyan ng pangalan ang relasyong ito, ngunit kung minsan ay tinawag ka ng aking puso, ngayon ay hindi pa rin ito humihinto." Nanahimik si Alejandro. Pagkatapos ay kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang pulseras na gawa sa pulang sinulid, ang ipinadala niya sa kanya maraming taon na ang nakalipas, at marahan itong isinuot sa pulso niya. "Kung gayon, kung aalis ka bukas, hayaan mo na manatili ang pangalang iyon dito, walang yumakap sa sinuman, walang halik o luha." 2 tao lang ang tahimik na nakatayo sa mahangin na hapon sa gitna ng mga lilang bulaklak ng nara na nahuhulog na parang niyebe sa tagsibol. 3 araw pagkatapos ng pagtatagpo sa paaralan, isang larawan ang naipost sa isang travel forum ng Pilipinas. Malabo ang larawan, hindi malinaw ang mga mukha, ngunit ang olive green hijab, ang babaeng may kulot na buhok na hawak ang kamay ng isang bata, at ang lalaking may lumang uniforme ng militar sa tabi niya, ay sapat na upang magsimula ng gulo. Maikli ang caption. Isang kakaibang mag-asawa sa lungsod ng Maynila, nagsasalita ng Filipino, at tinatawag ng bata siyang papa. Sa simula, ilang komento lang, ngunit di nagtagal, nagsimulang ibahagi ito ng mga grupo mula sa social media ng Middle East hanggang sa media ng Pilipinas. Sa loob ng maikling panahon, sinundan ng internasyonal na press ang pagkakakilanlan ni Amira Al-Sabah, ang tagapagmana, na tumanggi na magpakasal sa prinsipe ng Bahrain, ngayon ay Executive Director ng Fundasyon Lafe na nakabase sa Yemen. At ang lalaki sa tabi niya walang nakakaalam ng sigurado, tanging Pilipino siya. Kumakalat ang balita na minsan ay sumulat siya sa pamilya ng hari, na tumawid siya sa hangganan ng Saudi upang hanapin siya. Tinawag siya ng ilan na sundalong nagmamahal, habang ang iba naman ay nangungutya na ito ay isang gimmick upang makakuha ng katanyagan. Nakatanggap si Alejandro ng balita habang siya ay nasa palengke. Nakilala siya ng isang dalaga at nagtanong na nalilito, "Kayo po ba si G. Alejandro sa love story ng bilyonaryong Arabe?" Bahagya siyang ngumiti, hindi nagkukumpirma o nagtatanggi. Ngunit para kay Amira, iba ito. Nang gabing iyon din, nakatanggap siya ng isang warning email mula sa kanyang pamilya. Kung hindi niya ito agad itatanggi, sisiyasatin ang Fundasyon Lafe para sa mga pinagmulan ng pondo nito. At tungkol sa bata, walang makakagarantiya ng kanyang kaligtasan. Tahimik siyang umupo sa silid ng hotel, ang screen ng laptop ay kumikinang ng malamig, ang bawat salita ay parang mga kuko na humihigpit sa kanyang leeg. Naisip niya si Alejandro, si Salma, at isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga banta, ang patuloy na mabuhay nang hindi siya mismo. Samantala, isang video ang hindi inaasahang nag-viral sa social media ng Pilipinas. Si Alejandro, sa isang talk sa isang paaralan, walang pag-iwas, walang paligoy-ligoy, nagsabi ng isang pangungusap, "Minsan ay may minahal akong hindi ko pwedeng makasama, ngunit hindi ko kailanman itinuring na pagkakamali iyon. Dahil ang magmahal ay hindi pag-aari, ang magmahal ay hayaan ng taong iyon na maging kung sino siya." Lumampas sa 1,000,000 views ang video sa loob ng 2 araw, na may libu-libong komento ng suporta at matinding kritisismo din. Ngunit nakakagulat, ang online community mismo ang naging proteksyon nila. Isang araw pagkatapos, sa Riyadh, nagpatawag ng press conference ang Fundasyon Lafe. Inakala ng lahat na itatanggi ito ni Amira, ngunit lumabas siya na nakasuot ng isang dark blue abaya. Ang hijab ay payak, ngunit nagpapakita ng determinado niyang tingin. Walang dapat itanggi. "Nakilala ko ang isang Pilipinong lalaki. Iniligtas niya ako mula sa isang buhay na hindi ko pinili.
Hindi ko kailangan na tawagin itong pag-ibig ng sinuman. Kailangan ko lang malaman na kung may magtanong sa akin kung may mas mahalaga pa sa karangalan, sasagutin ko, oo, isang pusong hindi nagsisinungaling. Tumahimik ang buong auditorium. Tinapos niya sa isang pangungusap sa Filipino. Hindi ko kailangan na maniwala kayo sa akin, kailangan ko lang na patuloy kang maniwala. Nang gabing iyon, binuksan ni Alejandro ang telebisyon at muling nakita ang tingin na iyon kasing linaw ng unang paglubog ng araw sa Vigan at alam niyang hindi na pinayagan sila ng mundo na manahimik, ngunit dahil doon, hindi na nila kailangan pang magtago. Lumapag ang flight mula Riyadh sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila sa isang umaga ng mahinang pag-ulan. Walang abiso, walang seremonya, walang entourage. Bumaba si Amira na may simpleng bagahe. Ang gray hijab ay nakabigkis sa leeg. Suot niya ang dark purple terno na binili niya sa isang biyahe sa Vigan. Siya mismo ang kumuha ng taxi patungo sa lumang kapitbahayan. Ang may-ari ng bahay tuluyan noon ay tumingin sa kanya na nagulat, halos mahulog ang pitsel ng kape. Kayo po ba ang dalaga na minsan ay nagtanong sa akin kung kailangan niyang tanggalin ang kanyang hijab upang makapasok sa simbahan? Bahagya siyang ngumiti at tumango. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatanong. Gusto ko lang manatili ng ilang araw. Tahimik na nalaman ni Alejandro mula sa isang text message ng may-ari ng bahay tuluyan. Sa simula, binasa lang niya ito at iniwan ang telepono nang hindi sumasagot. Nang gabing iyon, tahimik siyang naglakad sa lumang kalye kung saan minsan siyang naglakad kasama si Amira sa pagitan ng mga streetlight at ang amoy ng mga puno ng pirul. Ang kanyang mga hakbang ay dinala siya sa isang lumang kapihan na ngayon ay may bagong may-ari, ngunit ang mga mesa ay pareho pa rin. Ang upuan sa tabi ng bintana ay mayroon pa ring lumang marka na inukit ng isang tao ang salitang pananampalataya. Nandoon na siya, naghihintay sa kanya, walang pagkabigla, walang pagmamadali. Umupo sila sa harapan ng isa't isa. Tulad ng dalawang taong minsan ay malapit pagkatapos ay malayo at ngayon ay sinusubukang kumapit sa tanging nananatiling buo. Ang katahimikan. Unang nagtanong si Alejandro, "Dumating ka ba para magpaalam?" Umiling si Amira. "Dumating ako upang mabuhay ng isang huling kabanata tulad ng nararapat. Hindi ito pamamaalam o bagong simula. Mananatili lang tayong magkasama ng ilang araw bilang dalawang normal na tao nang hindi dinadala ang ating mga papel. Pagkatapos ay susundan ko ang aking landas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil pinipilit akong umalis, kundi dahil pinili ko." 3 araw pagkatapos, naglakbay sila ng magkasama sa Bulubundukin kung saan may isang rural school na tinulungan ng Fundasyon Lafe na itayo. Tumakbo ang mga bata upang salubungin ang mga bilingual storybooks sa Filipino at Arabe. Isang bata ang nagtanong kay Amira, "Binibini, totoo po bang prinsesa kayo?" Tumawa siya at hinaplos ang ulo ng bata. "Hindi. Ako ay isang taong nanirahan sa isang lugar na may napakataas na pintuan, ngunit ngayon ay gusto kong manirahan kung saan mas malaki ang puso." Nang huling gabi, umupo sila sa tabi ng isang campfire. Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang isang maliit na kahon na kahoy at inilagay ito sa mga kamay ni Alejandro. "Wala akong may iwan sa iyo, ngunit gusto kong manatili ito sa Pilipinas." Binuksan niya ito. Ito ang olive green hijab, mas luma kaysa dati. Ngunit may bagong tahi sa gilid na may lilang sinulid. At sa isang sulok, sinulat niya sa napakapinong pulang sinulid, "Kung hindi mo ako pipigilin, panatilihin mo ito upang manatili akong umiiral sa isang lugar sa mundong ito." Tinitigan siya ni Alejandro ng malalim sa mata. Naintindihan niya, hindi ito regalo, kundi isang tahimik na pamamaalam na sabay na paghihiwalay at isang lihim na kasunduan. Wala siyang sinabi, inilagay lang niya ng marahan ang panyo sa kanyang mga balikat. "Hindi ko itatago ang panyo. Ikaw ang itatago ko sa aking alaala at sa alaalang iyon, mananatili ka magpakailanman." Kinabukasan ng umaga, umalis si Amira. Walang nagpaalam sa kanya. Tanging siya lang ang nakatayo sa tuktok ng burol, nakatingin sa kotse na nawawala sa ulap. Sa kanyang kamay, ang panyo ay nanatili pa ring may bahagyang amoy ng oud, ang tanging bagay mula sa Saudi Arabia na nanatili sa lupain ng Pilipinas. Hindi niya alam kung babalik pa siya, ngunit ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng takot dahil mula ngayon, hindi na nila kailangang maghiwalay ng tahimik. Bawat taon, sa unang araw ng Ramadan, ang araw kung kailan sinisimulan ng mga Muslim sa buong mundo ang banal na buwan ng pag-aayuno, nag-iimpake si Alejandro ng kanyang mga gamit, umaalis sa lungsod
at bumabalik sa bulubundukin. Walang nakaintindi kung bakit pinili ng isang dating sundalo na magretiro sa panahong iyon kahit na hindi siya Muslim. Sinasabi lang niya, dahil may nagturo sa akin na sa buwang iyon, dapat tayong lahat ay subukang maging mas mabait. Doon sa lugar na iyon, hindi na si Alejandro ang minamahal ng bilyonaryo o isang simbolo ng pag-ibig sa pagitan ng magkaibang relihiyon. Siya ay isang lalaking nagtuturo ng martial arts sa mga bata, tahimik na nagbabasa ng mga libro sa gabi, at tuwing umaga ay kinukuha ang olive green hijab upang labhan sa kamay at isabit upang matuyo sa bintana. Hindi na ito amoy oud, kundi amoy araw at tubig mula sa ilog sa bundok. Minsan, isang internasyonal na mamamahayag ang nakahanap sa kanya doon. Gusto niyang gumawa ng report tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng isang sundalong Pilipino at isang prinsesang Arabe. Ngunit tumanggi si Alejandro. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, hindi siya prinsesa. Siya ay isang taong gustong maging totoo. Abala ano? At ano ka sa kanyang buhay? Tanong niya. Nanahimik sandali si Alejandro at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ako ang taong, nang tumalikod siya upang umalis, hindi na kailangang manatili sa kahit ano dahil ibinigay na niya sa kanya ang lahat. Lumipas ang 4 na taon, hindi na sila nagkita, walang liham, walang balita. Hanggang isang umaga ng maulap, isang sobre ang iniabot sa kalapit na border post, kasama ang isang maliit na pakete na ipinadala mula sa Oman, isang karatig bansa ng Saudi Arabia. Sa loob ng kahon, may isang sulat kamay na libro na may pamagat sa Arabe, kalayaan, mga tala ng isang tao na hindi nabibilang sa kahit saan. Ang unang pahina ay may dedikasyon sa Filipino, para sa nagturo sa akin kung ano ang kalayaan nang hindi kailangan tumakas. Kung isang araw ay makita mo ang librong ito, nangangahulugan ito na pinili ko ang isang landas na walang pagbabalik, ngunit ikaw pa rin ang unang liwanag na tumulong sa akin na makita ang aking sarili. Mahinang hinaplos ni Alejandro ang pahina. Hindi namula ang kanyang mga mata, naging malalim at payapa lang. Binasa niya ang buong libro sa loob ng 3 araw. Sa loob nito, isinalaysay ni Amira ang kanyang paglalakbay, ang pagtanggi sa kasal, ang kanyang pagtawid sa mga lugar ng kaguluhan, ang pagpapalaki ng kanyang ampon na anak, at ang pagtatayo ng mga klinikang medikal na may mga code names na may tahimik na mga letra, T, A. Walang sino man, maliban sa kanya, ang nakaintindi. Isang buwan pagkatapos, nag-organisa si Alejandro ng isang maliit na talk sa paaralan ng baryo. Ang paksa ng araw na iyon ay hindi tungkol sa giyera o survival skills, kundi kung paano panatilihin ang isang tao sa iyo kahit wala siya sa tabi mo. Nagulat ang mga bata at nagtanong, "At paano po pananatilihin ang isang tao, sir?" Ngumiti siya at itinuro ang kanyang puso. Itatago mo siya dito, ngunit hindi mo siya gagapusin, hindi mo siya ikukulong. Ilalagay mo lang siya sa isang sulok at hahayaan mo siyang lumipad ng malaya. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, tahimik na namayapa si Alejandro habang natutulog, walang asawa, walang anak, walang marangyang altar. Isang liham lang ang isinulat ng maaga. Kung may magbasa ng liham na ito, mangyaring dalhin ang olive green hijab na ito sa lugar kung saan siya minsan ay nanirahan, o isabit ito sa isang lugar kung saan umiihip ang hangin, upang kung makita niya ito, malaman niya na tinupad ko ang aking pangako. Ginawa ng mga tao ang kanyang hiling, at 1 taon pagkatapos, sa gilid ng kagubatan sa bundok, nakita nila ang isang hindi kilalang babae na may ash-gray hijab na tahimik na nakatayo ng matagal sa harapan ng hijab na iwinawagayway ng hangin. Walang nakakaalam kung sino siya, tanging umiyak siya, at pagkatapos ay ngumiti. Amoy araw pa rin ng Pilipinas. May mga pag-ibig na hindi nangangailangan ng katapusan dahil hindi sila nagsimula sa karaniwang paraan. Kapag ang dalawang tao ay naglakas loob na piliin ang kalayaan, na isuko ang lahat upang mapanatili ang isang bahagi ng puso ng isa't isa, iyon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ano ang pipiliin mo? Ibahagi ang kwentong ito kung naniniwala ka na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng mga pangako, tanging mga taong naglalakas loob na tuparin ang kanilang salita. Kung minsan ay nagmahal ka ng hindi naglakas loob na pangalanan ang relasyong iyon, marahil ay makikita mo ang iyong sarili sa kwento ngayon. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito hanggang sa huli.